Hello mga ka-adventures, and welcome to my vlog. Well, sa totoo lang talaga mga ka-adventure, Sunday afternoon naman ngayon at wala akong pasok and wala akong masyadong magawa sa bahay. So, naisipan ko na lang din na gumala ulit dito sa lugar na ito. So, it's been a while na rin talaga mga ka-adventure since mula akong lakad-lakad dito sa lugar na malalas Bulacan. Isa sa reason mga ka-adventure kung bakit ako pumunta rito sa Malolos ay ang nabalitaan ko na gigibain na daw yung arko ng Malolos. At sa pagdating ko dito mga ka-adventure ay tumambad sa akin itong ginibang arko. Ang arkong ito kasi mga ka-adventure ang nagsisilbing boundary marker at welcome sign ng City of Malolos. So, dahil medyo malay-alaya talaga mga ka-adventure, nasipan ko na lang sumakay ng jeep. Dito tayo bumaba ay Malolos Crossing. Sa mga ka-adventure, ito ng kalsada. Ito yung papunta sa Borneo, Bulacan. Kilala mga ka-adventure ang Malolos na isang historical site of Constitutional Convention of 1898. Kaya naitatag ang First Philippine Republic sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo na siyang pinakaunang presidente. Sa mga ka-adventure, nandito pa ako ngayon sa Barasayan Church dito sa Malolos, Bulacan. Ang Our Lady of Mount Carmel Parish mga ka-adventure na mas kilala na natin bilang Barasayan Church ay itinayo noong 1888. Naging mahalaga ang papel nito sa ating mga Pilipino. Ang lugar kasi na ito mga ka-adventure ang napili para sa First Philippine Congress o kilala na natin bilang Malolos Congress. September 15, 1898 ay isinagawa dito sa simbahang ito ang isang National Convention para isulat ang Malolos Constitution. Ito mga ka-adventure ay pinagtibay at ipinahayag noong January 21, 1899. After 2 days naman mga ka-adventure, noong January 23, 1899, the Republic was inaugurated with General Emilio Aguinaldo as the first president. Dahil dito mga ka-adventure ay naging tanyag ang simbahang ito sa title na The Cradle of Democracy in the East. Sa kumbentong ito mga ka-adventure ay matatagpuan ang opisina ni General Emilio Aguinaldo. At habang tinataha ko ito mga ka-adventure itong Paseo del Congreso Street ay madadaanan natin itong Jose Cuangco Ancestral House. So, pagkakaroon ng mga ka-adventure, nandito tayo sa harap itong Museo sa Kasaysayan at Political Activity. Ang gusaling ito mga ka-adventure ay itinayo pa noong 1580 at na-renovate naman noong 1852 at ginawa naman itong Municipal Library. During American era naman mga ka-adventure ay nagsilbi itong provincial capital ng Bulacan.
At sa haba ng panahon mga ka-adventure, simula nang itinayo ito, ay ginamit din ito sa iba't ibang function, katulad ng National Printing Press, hospital, at school. Ang tulay na ito mga ka-adventure ay itinayo daw noong 1673 na gawa sa kahoy at kawayan. Pero mga ka-adventure na renovate ito noong 1817 at alam nyo ba na ang ginamit niyang materials ay yung excess na bato doon sa Malolos Cathedral. So mga ka-adventure, nandito po pala tayo sa tapat ng lumang town hall ng Malolos City. Ang gusaling ito mga ka-adventure ay tila tinayo pa noong 1940. At sa tapat nito mga ka-adventure ay matatagpuan ang Malolos Cathedral. Ang simbahang ito mga ka-adventure ay ipinatayo pa ng mga paring Agustino noong June 1580. At alam nyo ba na ito'y gawa lang sa nipa at kawayan. 1601 hanggang 1744 ay ipinagawa ang simbahan at kumbento na yari na sa bato. Sa nagdaang panahon mga ka-adventure ay nasunog ito at minsan ay niyanig ng lindol, pero naisaayos naman. Ang kumbento nito mga ka-adventure ay ginamit bilang palasyo ng Pangulo para sa unang Republika ng Pilipinas. Alam niyo ba mga ka-adventure na ang punong ito ay century old na at ito ang kilalang Kalayaan Tree. Ang kahoy din na ito ay naging saksi sa mahalagang kaganapan sa ating bansa. Noong umusbong mga ka-adventure ang Philippine-American War ay iniutos ni President Aguinaldo kay General Antonio Luna na sunugin ang lugar na ito. At libutin natin ito mga ka-adventure ang paligid nitong Malolos Cathedral na siyang tinuturing na bayan ng Malolos. At dito naman mga ka-adventure sa di kalayuan ay matatagpuan natin ang iba't ibang mga heritage houses. Ang kabuuhan ng lugar na ito mga ka-adventure ay ang tinatawag na Malolos Historic Town Center. At dahil nagutom ako mga ka-adventure sa pag-ikot dito sa Malolos Historic Town Center, ay nag-order muna ako ng budbud. At dito ko mga ka-adventure sa Hearns Ultimate Budbud natikman ang ganitong klaseng menu. Mga ka-adventure, ginabi na po talaga ako sa pagpa-vlogs. So, nandito pa rin ako sa Malolos Bulacan. So, gabi na talaga mga ka-adventure and hopefully po talaga na makita po nila yung mga kinukuha kong video. Sa grounds nitong provincial capital mga ka-adventure ay makikita natin ang statue ni Marcelo H. del Pilar at General Gregorio del Pilar.
Sa grounds nito mga ka-adventure ay makikita natin ang dalawang kanyon na tila panahon pa ng mga Espanyol. At simula daw noong 1930, nung itinayo itong provincial capital, ay nandito na ang kanyong ito. Before we end this video mga ka-adventure, ang malolos po pala ay galing sa salitang paloslos or downward sa salitang Ingles. Downward man ang ibig sabihin mga ka-adventure, pero ang lugar naman na ito ay naging mahalagang lugar sa kasaysayan ng ating bansa. And that's all for this vlogs mga ka-adventure, and thank you for watching and